Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller movie noong 2017 na pinamagatang Revenge. Sa simula ng movie ay magkasama sina Richard at Jennifer. Mag-i-stay sila ng ilang araw sa bahay ni Richard na nasa kalagitnaan ng desyerto. May binigay ang pilot kay Richard na isang peyote. Isa itong uri ng gamot pero iligal dahil posibleng maadik ang gumamit nito. Pagkapasok ni Richard ay agad silang naglaro ng injection game. At kinagabihan ay may tumawag kay Richard. Ito ay ang kanyang asawa. Kabit lang pala nito si Jennifer pero okay lang ito sa kanya. Hindi naman naghinala ang asawa ni Richard dahil ang alam niya ay mga hunting lang si Richard ng hayop sa disyerto. Kinaumagahan ay nagulat si Jen dahil dumating ang mga kaibigan ni Richard na makakasama nito sa kanilang hunting trip. Hindi rin naman ito inaasahan ni Richard dahil maagap dumating ang dalawa. Gusto sana niyang maging sikreto ang kanilang relasyon ni Jen pero nalaman na ito ni Stan at Dimitri. Dito rin natin makikita na iba ang mga tingin ni Stan kay Jen. Kinagabihan ay nag-inom silang apat. Interesado si Dimitri sa item na binigay ng pilot kay Richard. Ayon naman kay Richard ay malakas ang tama nito sa user, pero mabisang makagamot ng kahit anong sugat o sakit sa katawan. Pinatago ito ni Richard kay Jen para hindi ito pagagawa ng dalawa niyang kaibigan. Pero interesado rin pala si Jen sa pinagbabawal na gamot, kaya itinago niya ito sa kanyang necklace. Bumalik si Jen sa kanilang pwesto habang nagsesexy dance para matuwa sa kanya ang mga lalaki. Inakit din ito si Stan na samahan siya sa pagsasayaw, na ikinatawa naman ni Stan. Sa kasunod ng umaga ay umalis si Richard, kaya ginamit ni Stan ang pagkakataon na ito para sumagwi kay Jen. Pero hindi naman pala ito interesado sa kanya. Kahit pinaghanda niya ito ng pagkain ay bumalik lang ito sa kanyang kwarto kahit walang ibang dahilan. Hindi naman sumuko si Stan kaya sinundan niya ito sa kwarto. At pinilit din ito si Jen na pagbigyan siya sa injection game dahil hindi na nito mapigilan ang kanyang nararamdaman. Nakita rin ni Dimitri ang ginagawa ni Stan, pero hindi niya ito pinigilan. Bagkos ay nilakasan nito ang volume ng TV, at naglangoy sa pool para hindi niya marinig ang sigaw ni Jen, habang pinagsasamantalahan ito ni Stan. Pagkabalik ni Richard ay napansin niyang tahimik ang dalawa niyang kaibigan. Pagkapasok niya sa kwarto ni Jen ay nakita niya itong umiiyak, at nagre-request na sa kanya na magpasundo na sa helicopter para makauwi. Nagets naman kaagad ni Richard kung ano ang totoo nangyari kaya kinumpronta niya ang dalawa. Pagkagising ni Jen ay sinabi ni Richard na hihingi ng sorry ang dalawa niyang kaibigan, pero gusto pa rin ito na umuwi na. Binigyan din siya ni Richard ng cheque at malaki ang halaga nito para makalimutan niya ang pangyayari. Na-offend naman si Jen, kaya binalaan niya si Richard na kapag hindi siya tumawag ng helicopter, ay tatawagan niya ang asawa ni Richard para sabihin ang kanilang relasyon. Dahil sa pagbabanta ni Jen ay sinampal siya ni Richard at naghabulan ang dalawa sa labas. Nang makita ito ni Stan at Dimitri ay sinundan din nila ang dalawa. Naghabulan sila sa gitna ng disyerto at natigil lang si Jen sa pagtakbo dahil sa bangin. Pinakalma naman siya ni Richard at pinakita pa nitong tumatawag na siya sa pilot ng helicopter para magpasundo. Pero nang babalik na sila ay bigla siyang tinulak ni Richard sa bangin. Sinabi ni Richard kina Stan at Dimitri na posible silang makulong kapag nagsumbong pa si Jen sa mga pulis. At natatakot din si Richard na malaman ng kanyang asawa na meron siyang kabit. Pagkabalik nila sa bahay ay nagready na sila para sa hunting trip. Babalikan din nila si Jennifer para linisin ang ginawa nilang krimen at maitago ang mga ebidensya laban sa kanila. Si Jennifer naman ay malang nakasurvive kahit malala ang kanyang tama sa tiyan na napatama sa sanga ng puno. Ang tatlo naman ay pabalik na rin sa location ni Jen. Narinig ni Jen ang tunog ng kanilang mga sasakyan kaya kahit hirap na hirap itong kumilos ay pinilit niya para hindi makita ng tatlo. Nang tingnan ni na Richard ay wala na si Jen kaya akala nila ay may tumulong dito o nakasurvive si Jen at umalis na sa lugar. Nang marinig ni Jennifer na umalis na ang tatlo, ay umalis na rin siya para makahanap ng pwesto kung saan siya pwedeng magpalipas ng gabi. Malayo ang daan bago makababa sa bangin kaya ginabi na ang tatlo. Sa mga oras na ito ay nakalayo na si Jennifer. Pero sinundan ni na Richard ang dugo ni Jen para matrace ito. Napunta sila sa isang lawa at nag-decide silang maghiwa-hiwalay. Pero si Stan naman ay natatakot kaya nagpaiwan na lang siya sa kotse. Si Jen naman ay nagtago sa tubig nang marinig niyang dumating ang sasakyan ng Dimitri. Nang makaahon na ulit ay nakita niyang umiihi si Dimitri at nakita niya ang pagkakataon na kuhain ang baril nito. Pero nang babarilin na niya si Dimitri ay wala pala itong bala dahil plano talaga ni Dimitri na i-bait si Jen para lumabas ito. Pinaalam na rin ni Dimitri sa dalawa na nakita na niya si Jen at pinahirapan muna niya ito bago patayin. Habang pinapahirapan ay nakuha ni Jen ang kutsilyo kaya ginamit niya ito para saksakan si Dimitri. At nang mapatay na niya ito, ay umalis na siya sa lugar gamit ang sasakyan.
Hindi rin naman masyadong nakalayo si Jen dahil nawala na rin ng gas ang sasakyan, kaya naglakad na lang siya at nakakita siya ng kuweba at dito nagpahinga pansamantala. Naalala ni Jen ang peyote na tinago niya at ang side effect na pwede nitong ibigay sa kanya. Kaya kahit masama ang lasa ay pinilit niya itong kainin. Hindi rin nagtagal ay umepekto na sa kanyang gamot. Nakakarinig na siya ng kung ano-ano at hindi na rin nakakaramdam ng sakit. Kaya sinimulan niyang tanggalin ang kapiraso ng kahoy na nakasaksak pa sa kanyang tiyan. Sinunog din niya ang beer can at nilagay ito sa kanyang sugat para tumigil ang pagdurugo nito. Lahat ito ay nagawa niya dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit dahil sa epekto ng gamot. Kinaumagahan ay nanghunting na lang si Richard dahil hindi raw niya makita si Dimitri. Si Stan naman ay nagilamos at nagulat siya ng bangkay ni Dimitri ang lumutang sa harapan niya mismo. Sinuntok ni Richard si Stan dahil hindi nito sinamahan si Dimitri kagabi. Sigurado rin si Richard na si Jen ang pumatay sa kanyang best friend. Wala na rin silang nagawa kundi itapon ang bangkay nito sa lawa. After nito ay hinanap na ulit nila si Jen, na ngayon naman ay magaling na dahil sa gamot na ginamit niya kagabi. Nagready na rin siya ng mga gamit para magiganti kina Richard. Nakita ni na Richard ang sasakyan na ginamit ni Jen, kaya nag-decide silang maghiwalay para i-check ang area. Naiwan si Stan at dahil masakit pa ang pagkakasantok sa kanya ni Richard, ay nagsalamin siya para tingnan ang kanyang ilong. Ang hindi niya alam ay nakikita ni Jen ang reflection ng salamin, kaya nalaman nito ang kanyang location. Sinundan ito ni Jen kahit nanghihina pa ito. Si Stan naman ay kailangang magsalin ng gas kaya tumigil muna siya saglit. Ginamit ni Jen ang pagkakataon para barilin si Stan, kahit hindi naman talaga siya maalam gumamit ng baril. Natamaan lang niya ito sa balikat, kaya pinuntahan niya ito pero nakalayo na si Stan. Habang naghahanap si Jen ay nakapwesto na pala si Stan sa kanyang likuran. Pero dahil injured ang balikat nito ay hindi niya magawang masipat na maayos si Jen at nadaplisan lang niya ito kaya nakatakbo pa si Jen. Naghabulan ang dalawang injured at binasag ni Jen ang flashlight para matapakan ito ni Stan. Gumana naman ang kanyang plano at dahil injured na ang paa ni Stan ay ginamit niya ang sasakyan para mahabol si Jen. Sasagasaan na sana siya ni Stan pero sa ikalawang baril niya ay sakto namang natamaan si Stan dahilan ng pagkamatay nito. Sa wakas ay nakapagiganti na siya sa lalaking nang rape sa kanya. Si Richard naman ay naghihintay sa gitna ng disyerto at hindi niya malaman kung ano na nangyari kay Stan. Nag-decide na siyang bumalik sa bahay para makapagpahinga. Stress din si Richard dahil sa sitwasyon at sa posibleng pinatay na rin ni Jen si Stan dahil hindi pa ito bumabalik. Tinawagan na rin niya ang pilot ng helicopter para magpasundo at pagkatapos ay naligo na si Richard. Narinig niyang may ingay sa labas kaya tiningnan niya ito. Wala naman siyang nakita pero maya-maya pa ay nasa labas na si Jen at nakatutok ang baril nito sa kanya. Nakiusap si Richard pero binaril ito ni Jen sa tiyan. Kaya walang iba nagawa si Richard kundi makipagbarilan kay Jen. Napilitang umatras si Richard dahil na rin sa kanya natamang sugat. Kaya sinundan siya ni Jen sa loob. Hindi naman alam ni Jen na nag-aabang na pala sa kanya si Richard. Buti na lang ay nakita niya ang dugo nitong umaagos sa sahig. Kaya naghanap na lang siya ng ibang daan. Gumamit si Richard ng plastic wrapper para mapigilan ang kanyang pagdurugo. At hindi rin nagtagal ay nakita na rin siya ni Jen at pinagbabaril. Dahil naman sa dugo ay nadula si Jen. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Richard na makipaglaban ng malapitan. Mautak naman si Jen dahil tinarget niya ang sugat ni Richard sa tiyan. Kinuha din niya ang shotgun at tuluyan ng pinatay si Richard. Sa huli ay nakapagiganti na siya sa tatlong lalaking ng abuso at sinubukan siyang patayin. Dito na rin nagtatapos ang movie na Revenge. Maraming salamat sa panonood.